Mr. Silent Channel. Tagalog Novels. My Master. Kabanata 2376-2380. Kailangan ng Yunmen ng araw. Si Yang ay napakalmado mula sa simula hanggang sa wakas, dahil inilagay niya ang tubig ng buhay sa tableta ng demonyo ng may halong buhok na ibon. Mula sa sandaling sumanib ang may halong buhok na ibon sa tableta ng demonyo, naramdaman niya ang tubig ng buhay. Ito ay katumbas ng paghawak sa nakamamatay na punto ng ibon na may halong buhok. Ang tubig ng buhay ay ang unang kayamanan na lumitaw sa Chenkun Pot. Mahirap para sa kanya na hanapin ito nang hindi ina-activate ang mixed-haired bird. Bukod dito, ang may halong buhok na ibon ay masyadong masaya na makita ang sarili nitong tabletang demonyo sa simula. Hindi nito sinuri ang demon pill at nilunok ito sa isang lagok. Kaya't, walang pakialam siyang sa banta ng may halong buhok na ibon, hayaan itong magpakitang gilas, at kapag sapat na ang pagpapakita nito, hahampasin niya ito, na sapat na upang maalala ito, at mag-iwan pa ng psikolohikal na anino. Napaka-epektibo ng suntok na ito. Nang ang may halong buhok na ibon ay puno ng kumpiyansa sa sarili, pinaandar niyang ang tubig ng buhay sa kanyang demon pill, at ito ay parang langit at impyerno. Nagpatuloy ang hiyawan. Hindi naman tumigil si Yang. Sa pagkakataong ito, nangako siyang hindi susuko maliban na lang kung mag-iiwan siya ng psikolohikal na anino sa may halong buhok na ibon. Ito ay isang bagay lamang ng pagkontrol nito sa isang pag-iisip. Wala akong pakialam sa buhay ko. Hahayaan kitang mamatay. Maaari mong subukan ito kung ikaw ay awesome. Ang sikreto ng Chenkun Pot ni Yang ay mabibilang sa isang banda. Siyempre, tinutukoy niya ang sikreto ng panloob na uri ng hayop. Ang ibon na may halong buhok ay isa sa kanila, at nag-iisa, dahil ang ibon na may halong buhok ay nakipag-usap sa espiritu ng Chenkun Pot. Pinatay niya ang espiritu. Ngunit ang ibong may halong buhok ay nagpapakitang gilas pa rin sa kanyang harapan. Ngayon, kakatok ito ni Yang. Hindi niya alam kung ano ang pinagmulan ng Chenkun Pot. Ang mahika ng tubig ng buhay ay nakaapekto sa matandang puno ng willow, at ikaw, ang may halong buhok, ay hindi makakatakas. Tiningnan ni Yun Changsheng ang may halong buhok na ibon na gumugulong sa lupa at humihingi ng awa, ngunit sinisipsip niya ang malamig na hangin sa kanyang puso. Sabay silang nagkatinginan ni Xing Chenzi, at tumingin sa likod ng junior brother, ngunit ngumiti ng mapait. Ang pinakamalakas na tao sa Yunmen ay ang matandang puno ng willow, ngunit ngayon ang lumang puno ng willow ay tila mas mahina sa harap ng magic bird. Kung gaano katibay ang matandang puno ng willow, ano ang magagawa ng mahiwagang ibon? Umikot pa ito sa harap ng junior brother. Kung tutuusin, ang pinakamalakas na tao sa Yunmen ay ang junior brother. Walang ibang dahilan, dahil lang kaya niyang harapin ang Diyos at Demon Bird, at kung kaya niyang harapin ang Diyos at Demon Bird, kaya niyang itaboy ang Diyos at Demon Bird. Dati, nag-aalala pa rin sila na si Yunmen ay matarget ng tatlong dakilang puwersa ng Chanson, at nag-aalala sila sa kaligtasan ng junior brother, ngunit ngayon ay sa wakas ay gamaan na sila. Sa maliit na nakababatang kapatid na lalaki na may Diyos at Demon Bird sa kanyang tabi, ang sinumang mag-udyok sa kanya ay isang tanga. Si Yun Changsheng at ang dalawa pa ay nagulat, habang si Yang ay tumingin sa Zamao Bird, na halos parang patay na aso, at ngumiti at sinabing, nagpapakita ka pa rin ba? No, you kid, stop it, I don't dare to do it anymore, humingi ng awa si Zamao Bird, at wala na ang yabang noon. Ngumisi si Yang at tumigil. Sa katunayan, alam niya sa kanyang puso na sinabi ni Zamao Bird na nakikipag-usap siya sa kanya, nagpapakita lamang, at imposibleng matakot siya hanggang sa mamatay. Sa kabaligtaran, siya ay pareho sa Zamao Bird. Matapos ang libu-libong taon ng pagkakasundo, ang komunikasyon sa pagitan niya at ni Zamao Bird ay marahil isang uri ng komunikasyon sa pagitan ng mga kaaway. Mas marami silang naranasan na buhay at kamatayan ng magkasama kaysa sa iba. Nang umakyat siya sa Immortal Realm, dinala niya ang may halong buhok na ibon. Ito ay sapat na upang ipaliwanag ang problema. At sa unang pagkakataon na ginamit niya ang kapangyarihan ng Chenkun Temple, pagkatapos na salakayin, ginamit ng may halong buhok na ibon ang sarili nitong nagbibigay buhay na gininto ang dugo upang iligtas siya. Kaya alam niyang hindi talaga siya sasaktan ng ibong may halong buhok. Nagpakitang tao lang tong lalaking to, yun lang. Gayunpaman, kung hindi makokontrol ang pagmamataas ng may halong buhok, magkakaroon ng gulo sa hinaharap. Ang pag-atake ngayon ay sapat na upang mag-iwan ng anino sa puso nito. Malaking pakinabang ang pagpaparusa dito upang makasama ito. Ang kinabukasan. Nakatingin sa may halong buhok na ibon na nakahandusay sa lupa, ngumiti si Yang at sinabing, okay, itigil mo na ang pagpapanggap na patay ka, at hindi ka natatakot sa kahihiyan. Maaari kang magpakitang gilas, ngunit huwag mong gawin ito sa harap ko sa susunod. Kapatid, ako na ngayon ang Panginoon ng Yunmen. Hindi mo ako binibigyang mukha at ginagawa akong mapahiya sa harap ng aking mga nakatatanda. Napakahina mo. Ang ibon na may halong buhok ay pumipiga at lumipad pataas, nagmumura. Pero, pinandilatan niyang ang ibon na may halong buhok, at muli itong natakot. Then he chuckled and said, I'm not happy na bumalik na ang demon elixir ko. Banibiro lang kita.
Masyado kang malupit. Pinapatay ako, alam mo ba na? Bastos ang lalaking ito. Anyway, may dahilan ang lahat ng sinasabi niya. Alam din ni Yang Yiyo kung anong uri ng karakter ito. Malamig siyang ngumuso at sinabing, dahil nabawi mo na ang iyong pagtatanim ng demonyong elixir, hindi ka na lang maupo doon. Makinig kang mabuti. Mula ngayon, ikaw ang magiging tagapag-alaga ng ibong Yunmen at isa sa mga tagapag-alaga ng Guardian Hall. Paprotektahan mo ang Yunmen mula sa itaas hanggang sa ibaba sa hinaharap. Dapat ay walang magkamali. Ako, huwag ikumpara. Alam kong gusto mong sabihin na ikaw ang number 1 demon bird sa Three Realms. Bakit mo ako bibigyan ng maliit na kaliwang tagapag-alaga ng Yunmen? Huwag kang mag-alala, hindi ko hahayaang gawin mo ito ng walang kabuluhan. Kung pupunta siya sa God Realm balang araw, isinusumpa ko na kung may gusto kang gawin, itataya ko ang buhay ko para tulungan ka. Sinabi ito ni Yang Yiyu nang may matigas na tingin. Ang dahilan kung bakit niya ito nasabi ay dahil nakaramdam siya ng pinipigilang sama ng loob, o isang uri ng pagkamuhi, sa demonyong elixir ng ibong may halong buhok noon. Nahulaan niya na ang ibon na may halong buhok ay dapat na ibong may halong buhok na may kwento. Ito ay isang pangako dito. Kahit medyo ilusyon ang pangako niya. God Realm. Iyon ay isang pag-iral na hindi alam. Not to mention the God Realm, wala pa siya sa state of enlightenment ngayon, napakalayo. Ngunit ang saloobin at pusong ito ay tapat. Malaki ang naitulong ng ibong may halong buhok, at matagal na niyang tinuturing na kapatid sa kanyang puso ang ibong may halong buhok. Kung may gagawin ito, gagawin niya. Ang may halong buhok na ibon na lumulutang sa tapat ni Yang Yiyo ay narinig ang mga salita ni Yang Yiyo, at ang kanyang mga ginintoang mata ay kumikislap, at pagkatapos ay sinabi niya ng walang ingat, "Sok, ikaw lang mahinang manok. Kalimutan mo ang tungkol sa aking negosyo, ako ay magsasalita tungkol dito kapag ikaw ay umabot sa isang tiyak na yugto. Gayunpaman, ang demon pill ay kontrolado ng mahina mong manok, kaya ako ay uupo sa iyong yangtant na tagapag-alaga ng puso." Nakinig si Yang Yiyo sa tila nakakainis na sagot ng ibon na may halong buhok, at alam niyang sumang-ayon ito, at may nakita siyang bakas ng masalimuot na emosyon sa mga mata ng ibon na may halong buhok. Siya. Bumantong hininga sa kanyang puso na isa nga itong ibong may kwento. Biglang naging mabigat ang usapan ng lalaki at ng ibon. Ngumisi si Yang Yiyan at sinabing, "Okay, dahil pinahiya mo ako sa harap ng mga nakatatandang kapatid ko sa pagkakataong ito, hindi pa rin kita mapaparelax ng sobra. Mahina manok, huwag ka nang lumayo, huwag ka nang bumalik, ang tubig mo ng buhay ay may kapangyarihan sa aking demonyong tableta na maaaring pumatay sa akin, ang aking kaluluwa ay nanginginig, halika muli, mamamatay ako para makita mo." Inakala ng Diyos at Demon Bird na si Yang Yiyan ay babalik, at agad na natakot. Tumawa ng malakas si Yang Yiyan. Alam niya na ang tubig ng buhay ay talagang may malaking pagpigil sa alinmang angkan ng demonyo, at ang may halong buhok na ibon ay walang pagbubukod. Tuwang-tuwa siya, pero pagkatapos mag-isip tungkol dito, sinabi niya, "Magtatanong muna ako, sagutin mo ako ng totoo." "Para saan?" Masiglang sabi ng ibong may halong buhok. "Nakapunta ka na ba sa araw ng lupa?" Ang imahe ng mixed-haired bird ay ang tatlong-legged golden crow, kaya gusto niyang kumpirmahin kung ang tatlong-legged golden crow sa mitolohiya ng Gyusho ay may kaugnayan sa mixed-haired bird. Nang marinig ang tanong ni Yang Yiyan, nanginginig ang buong buhok ng may halong buhok. Matagal siyang hindi nagsalita. Anong mali? Naramdaman ni Yang Yiyan na may mali. Sa sandaling ito, nagkaroon ng malungkot na kapaligiran sa maagang ibon. Sa susunod na sandali, sinabi ng ibon, "Hindi ako, ito ang aking ama. Ito ay nangyari matagal na ang nakalipas. Ang aking ama ay. Anyway, ang aking ama ay dapat na pumunta sa iyong araw. Ang dahilan kung bakit ako bumaba sa mundo ay upang mahanap ang aking ama, ngunit may nangyari at hindi ako pumunta. Ngunit nang maglaon ay nalaman kong ang aking ama ay matagal nang wala. Boy, maaari mo ba akong dalhin sa araw ng iyong lupa upang tingnan? Gusto kong pumunta sa lugar kung saan dating tinitirhan ng aking ama. Ang aming angkan ay kilala bilang ang unang Diyos at demonyong ibon sa tatlong kaharian, at hindi ito kasinungalingan. Ang pangalan ng tatlong paa na gintong uwak ay ibinigay sa aking ama pagkatapos niyang pumunta sa araw ng iyong lupa. Siya ay isinilang na may pinakamataas na purong yang apoy sa Three Realms. Ang liwanag ng purong apoy na yang ay kayang sunugin ang lahat. Ang liwanag na inilalabas nito ay nagdadala ng purong yang sigla, kaya lahat ng bagay ay ipinanganak. Natahimik ang ibon at sinabi ito, ngunit malabo rin. Malinaw, may ilang bagay na ayaw niyang malaman ni Yang Yiyan. Naramdaman ni Yang Yiyan na ang ibon ay nasa mahinang mood at tumigil sa pagtatanong, ngunit sa wakas ay nalaman niya ang alamat ng tatlong paa na gintong uwak sa Gyusho. Sa sinabi ng ibon, tiyak na maraming kwento ang nakalagay dito. Ngunit hindi na nararapat na magtanong pa. Sa pagtingin sa may halong buhok na ibon, biglang naisip ni Yang Yiyan ang isang ideya na nagpasigla sa kanya, at ngumisi at nagsabi, "Parurusahan kita sa pamamagitan ng pagiging isang araw. Kailangan ng Yunmen ng araw, haha." Kabanata 2377 300,000 walang kamatayang hayop. Nalito ang Diyos at Demon Bird sa mga salita ni Yang Yiyo. "Son, hindi mo pa rin ako bibitawan." Nagalit ang Diyos at demonyong ibon.
Inilibot ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata at sinabing, gago ka ba? Ako ang pinuno ng Yunmen ngayon. Pinahiya mo ako sa harap ng aking mga nakatatandang kapatid na lalaki at babae, kaya nawalan ako ng mukha. At saka, napakalakas ng ingay na alam ito ng lahat ng mga disipulo ng Yunmen. Ikaw, dapat man lang magbigay ng kaunting mukha sa mga tagalabas. Bukod dito, ikaw, ang three-legged golden crow, ay lumikha ng isang maliit na araw para sa Yunmen. At ang pinakamahalagang punto ay ang pagpapalam sa iyo na mag-transform sa araw ay isang hadlang din sa labas ng mundo upang ipaalam sa kanila ang iyong pag-iral. Ngayong naibalik mo na ang iyong panloob na elixir, kahit na naglalabas ka ng kaunting hininga, ito ay lubhang nakakatakot. To be honest, nakakatakot talaga yung dati mong hininga. Malapit na ang seremonya ng pagtatatag ng Yunmen. Sa oras na iyon, magbabago ka sa araw na nakabitin sa kalangitan ng Yunmen, ito ay isang hadlang, na nagpapalam sa mga immortal sa labas na ang Yunmen ay may makapangyarihang ibong tagapag-alaga na tulad mo. Kahit na may gumawa ng maliit na galaw, masusubaybayan mo ito. Ito. Kayang lutisin ang problema sa unang pagkakataon, tama ba? Kaya huwag mo talagang isipin na parusa ito para sa iyo, kundi isang pagkakataon para ipakita mo ang iyong banal na kapangyarihan. Bukod dito, ang purong yang liwanag na nagmumula sa iyong katawan ay may malakas na katangian ng sigla, nakakaiba at kapakipakinabang sa lahat ng bagay sa Yunmen. Maraming sinabi si Yang Yiyo, kalahating totoo at kalahating mali, at nakakapuri rin. Tinuruan niya ng leksyon ang ibong may halong buhok noon, kaya makatwirang purihin ito ngayon. Ang punto ay base sa pagkakaintindi niya sa ibong may halong buhok, talagang nahulog ang lalaking ito. Sure enough, tuwang-tuwa ang may halong buhok nang marinig niya ito at sinabing, hoy, maganda ang paningin mo, pwede na akong maging araw sa pamamagitan lamang ng pagdura ng lakas ng buhay ko. Lahat ng bagay sa mundo ay hindi magagawa ng walang purong yang sigla. Pagkatapos ang Yunmen ay magiging puno ng sigla, at ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa ay magiging masiksik. Gagawin ko. Matapos purihin ni Yang Yiyo, nakangiting sumang-ayon ang may halong buhok. Okay, mabilis, ngunit tandaan na huwag maging masyadong malakas. Ngumisi si Yang Yiyo. Alam ko, kailangan ko lang ng panahon para maka-adapt sa aking inner elixir recovery, kaya ako ay magbabad sa araw at matutulog. Ginagarantiya ko na sisikat ang araw sa buong Yunmen. Kung sino man ang maglakas loob na manggulo, susunugan ko siya hanggang sa abo ng nakakapasong liwanag. Nagsalita pa rin ang Diyos at Demon Bird sa parehong dominanteng tono tulad ng dati. Kung noon pa man, iisipin pa rin ni Yang Yiyo na nagyayabang siya. Ngunit ngayon ay alam na niya na ang may halong buhok na ibong ito ay talagang hindi nagyayabang, dahil ngayon ang matandang puno ng willow ay naging duwag sa harap ng magkahalong buhok na ibon. Shoo! Ang ibon na may halong buhok ay nagpakawala ng mahabang sigaw at umakyat sa langit. Sa susunod na sandali, isang makinang na gininto ang liwanag ang sumabog, at isang maliit na araw ang lumitaw sa itaas ng Yunmen. Yun pala yung feeling, komportable at nostalgic. Ang mainit na sikat ng araw ay sumikat sa kanyang katawan, at naramdaman ni Yang Yiyo ang sarap ng sikat ng araw sa lupa, at nahumaling saglit. Sa buong Yunmen bilang sentro, ang liwanag sa loob ng radius na 10,000 milya ay lubhang nadagdagan ng daan-daan, at ang dinakikitang mga nilalang ay nakaramdam ng hininga ng sigla. Siyempre, ang ganitong uri ng sigla ay medyo naiiba sa sigla ng buhay, at ito ay isang napakainit na hininga ng sigla. Ang mga immortal sa loob at labas ng buong Yunmen ay tumangala sa langit sa sandaling ito, ngunit isang araw ang lumitaw sa itaas ng langit. Lahat ay namangha. Napakalaki ng mundo ng diwata ngunit kakaiba ang kapaligiran. Mayroong ilang mga lugar na walang araw. Ang paglitaw ng araw na binago ng Diyos at Demon Bird ay naging sanhi ng maraming immortal na puno ng inggit. Dahil ang liwanag ng araw ay sumisikat sa lahat ng bagay, ito ay kumakatawan sa sigla. Ang punto ay nakita ng lahat na ito ay isang araw na lumitaw sa ilalim ng kanilang mga talukap ngayon, o ito ay purong yang sigla. Mayroong maraming mga lugar sa mundo ng engkanto na walang araw, ngunit may purong yang sigla. Ang lahat ng mga lugar na ito ay mga kayamanan ng Feng Shui, at kadalasang itinatayo sa mga sekta o nilinang ng ilang makapangyarihang tao o malalaking puwersa. Ang araw na biglang lumitaw sa Yunmen ngayon ay may malakas at hindi pa nagagawang purong yang aura. Ginagawa nitong daydream ang mga immortal, at hulaan nilang lahat na gawa iyon ni Yunmen, ngunit hindi nila alam kung ano ang nangyayari. Matapos mag-transform ang Diyos at Demon Bird sa araw, lumapit si Yon Changsheng at ang dalawa pa at tumingin sa araw sa kalangitan at nagsabi, "Munting Junior Brother, hiniling sa iyo ni Master na tretuhin mong mabuti ang Diyos at Demon Bird." Mukhang tama ito. Ang araw na naging anyo nito ay katumbas ng isang sky eye ng Yunmen, na sinusubaybayan ng Yunmen. Kung may pagsalakay mula sa labas, talagang mas mabuti at malalaman ito sa unang pagkakataon. Ngumiti si Yang Yiyo at sinabing, "Oo, hindi ko inaasahan na ang may halong buhok na ibon ay magiging isang 3 paa na gintong uwak. Sa aking bayan, ang 3 paa na gininto ang uwak mismo ay ang pagkakatawang tao ng araw. Ngayon ay tila tama na. Nararamdaman ko na ang kapaligiran ng buong Yunmen ay nagbabago, lalo na ang iba't ibang mga halaman ay puno ng sigla at dumaranas ng malalaking pagbabago.
Sa oras, natatakot ako na ang bawat halaman at puno sa ating Yunmen ay maaaring magtanim sa tao. Napabuntong hininga si Xing Chenzi. Ngumiti lang si Yang Yiyu dito. Hindi madali para sa sangkatauhan na linangin ang tao, lalo pa ang mga halaman at puno. Ngunit wala ni isa sa kanila ang nag-isip na pagkatapos ng ilang taon, maraming bagay tungkol sa tao ng mga bulaklak, halaman at puno ang talagang lumitaw sa Yunmen. Siyempre, maraming mga kadahilanan, hindi lamang ang kredito ng Diyos at Demon Bird na nagbabago sa araw. Junior brother, hinayaan mong mag-transform ang Magic Bird sa araw, hindi ba sayang ang talento? Humakbang si Ji Zixa at sinabi. Yang Yiyo. Ngumiti at sinabi, Senior sister, huwag kang mag-alala, ang ibon na may halong buhok ay hindi ganap na nababagong araw. Para dito, ang hininga ng sarili nitong enerhiya sa buhay ay maaaring mag-transform sa isang araw. Hiniling ko lang sa kanya na pumunta ng personal pansamantala. Ang araw ng seremonya ay nalalapit na, at ito ay magliligtas ng maraming problema kung siya ay nanunood mula sa langit. Buti naman, akala ko permanenteng mababago ito sa araw. Siya nga pala, di ba sabi mo noon na may iba ka pang fairy beast na ibibigay sa akin? Hindi sapat ang isang matandang tandang. Oh, kunin ko na itong malaking berdeng pagong. Ang isipan ni Ji Zixa ngayon ay puno ng pag-iisip kung paano palawakin ang kanyang Fairy Beast Academy. Mapait na ngumiti si Yang Yian at sinabing, Ate, ang malaking berdeng pagong ay may sikreto ng kaliwanagan na iniwan ng Panginoon, kaya hindi ito makakapasok sa looban ng iyong Fairy Beast. May iba pa akong inaayos para sa malaking berdeng pagong. Tungkol naman sa mga Fairy Beast na pumupuno sa iyong Fairy Beast Courtyard, inihanda ko na sila. Ngayon na ang Fairy Beast Courtyard ay nakumpleto ko na. Pagkatapos magsalita, tumingin si Yang Yian sa kanyang nakatatandang kapatid na si Yun Changsheng at sinabing, Senior brother, alisin ang harang. Tumango si Yun Changsheng, at sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay, ang porma sayo na tumatakip sa pangunahing bulwagan ng Yunmen ay tinanggal. Ikan-away ni Yang Yian ang kanyang kamay at lumitaw ang mga ibon sa langit. Ilang sandali, tinakpan nila ang langit at ang araw, at umalangaw-ngaw ang kanilang mga iyak sa buong Yunmen, na umiikot sa itaas ng langit. Wow! Hindi napigilan ni Ji Zixa na sumigaw, kumikinang ang mga mata. Ngumiti si Yang Yian at sinabing, mula ngayon, kukunin ng Sawtooth King ang iyong mga anak na lalaki at susundan ng aking nakatatandang kapatid na si Ji Zixa upang protektahan si Yunmen, at dapat walang magkamali. Umuungol. Ang nangungunang Sawtooth King ay tumanggo sa mahinang boses, umiikot sa harap ni Yang Yian at tumugon. Pagkatapos ng libu-libong taon ng paglilinang, ang Sawtooth King ay binigyan ni Yang Yian ng 3 patak ng tubig ng buhay, at ito ay umunlad. Sa sandaling ito, sa mga tuntunin ng paglilinang, ito ay nasa pinakamataas na antas ng Great Immortal Emperor. Sa kakaibang talento nito, naniniwala si Yang Yian na kakayanin nito kahit na ang unang Immortal Venerable Sawtooth King. Bukod dito, sa ebolusyon ng dugo ng tubig ng buhay, ang Sawtooth King ay may malaking potensyal sa hinaharap. Hindi masamang hayaan ng Sawtooth King na sundan ang nakababatang kapatid na babae. Ang mga ordinaryong Sawtooth Kings na lumaki ay tumulong kay Yang Yian na labanan ang kaaway. Pagkatapos ng kamatayan at pinsala, 30,000 o 40,000 lamang ang natitira. Gayunpaman, sa espasyo ng Chen Kunpot, idinagdag ni Yang Yian ang tubig ng buhay sa Dragonfish Lake. Matapos inumin ang tubig ng Dragonfish Lake, ang kanilang mga potensyal na bloodline ay nag-evolve na rin, at ang kanilang lakas ay umabot na sa antas ng Immortal Lord. Ang ilan sa kanila ay umabot na sa antas ng pangunahing kapatid, at ang natitira ay ang mga batang Sawtooth Bird na ipinanganak mula sa bagong henerasyon ng Sawtooth Eggs. Ipinanganak sila sa Chen Kunpot at may malaking potensyal sa hinaharap. Ngumiti siya at sinabi sa nakababatang kapatid na babae, Ate, mayroong 300,000 ibong lag-ari. Bagamat karamihan sa kanila ay mga ligaw na ibon, nabuksan nilang lahat ang kanilang espiritual na katalinuhan. Ngayon ay ibibigay ko na sila sa iyo. Sa tulong ng Sawtooth King, tiyak na sila ay sisanayin at magiging mga bundok ng aking mga disipulong Yunmen. Bilang karagdagan, ang mga Sawtooth Bird na ito ay nakatulong sa akin sa buhay at kamatayan ng maraming beses. Sana rin ay matrato mo sila ng maayos. Sabihin sa bawat alagad ng Yunmen na gustong makakuha ng mount sa hinaharap na dapat nilang tretuhin ng mabuti ang bawat ibong lagaret. Ang engranding seremonya ay gaganapin sa loob ng 3 araw. Mula ngayon, ibibigay na sa iyo ang Sawtooth Bird Army. Pangungunahan mo sila upang mapanatili ang kaayusan ng engranding seremonya. Posible ba? Huwag kang mag-alala, Kuya Junior, tiyak na pakikitunguhan ko silang mabuti at tatapusin ang gawain. Tuwang-tuwa si Ji Zixa. Iniisip niya ngayon kung paano sanayin ang mga ibong lag-ari na ito. Mahusay iyon. Kung mayroon kang anumang mga katanungan, mahahanap mo ako palagi. Tumango si Yang Yiu at sinabi. Oo, wala masyado, dadalhin ko sila sa Fairy Beast Courtyard. Pagkatapos sabihin iyon, hindi na makapaghintay si Ji Zixa na tumalon sa likod ng Sawtooth King, at sa isang kisap mata, pinalayas niya ang Sawtooth King kasama ang 300,000 Sawtooth Birds upang bisitahin ang Fairy Beast Courtyard, at nawala sa paningin ni Yang Yiu. Kabanata 2378, Pagbabago ng Peony Queen.
Pagkatapos ay tumalikod si Yang Yiyo at same time na sinabi kay Yun Changsheng, Kuya, Big Green Turtle, ikaw mismo ang susunod dito at maghanap ng lugar para magtayo ng Green Turtle Pool at magtayo ng isang ipinagbabawal na lugar. Okay, ako na mismo ang gagawa. Tumango si Yun Changsheng bilang pagsang-ayon, alam niya na ang likod ng malaking berdeng pagong ay nakaukit ng mga sekreto ng kaliwanagan at paglilinang ng master, na pambihira masasabing kung ang Yunmen ay maipapamana at mapalakas sa hinaharap ay nakasalalay sa malaking berdeng pagong na ito. Pagkatapos ay umalis si Yun Changsheng kasama ang malaking berdeng pagong. Tumayo si Yang Yiyo sa pwesto at tumingin sa Yunmen Hall na tuluyang nawala, at tinitigan ng masama ang magkahalong buhok na ibon sa kalangitan. Talagang kasuklam-suklam na sinunog ng apoy ang kanyang Yunmen Hall. Habang sinusumpa ang Diyos at Demon Bird sa kanyang puso, bigla siyang tumingala at tumingin sa malayo. Dahil naramdaman niya ang paglitaw ng isang malakas na hininga. Sa isang sulyap, nalaman niyang may kakaibang fenomeno ng langit at lupa sa malayong kalangitan. Ang malakas na enerhiya ng langit at lupa ay nag-condensed sa isang hugis, na nagpapakita ng isang malaking pulang-pula na bulaklak ng peony. Pagkaraan ng ilang sandali ng pagkabigla, iniskan niya ang lugar gamit ang kanyang espiritual na kahulugan, ngunit sinabi pa rin sa gulat, nagbago ang peony, siya. Nawala sa lugar at nagtungo sa Peony Valley. Sa daan, ang buong Yunmen ay lumitaw ng isang kakaibang eksena, na may libu-libong bulaklak ng sabay-sabay na namumulaklak. Napuno ang hangin ng halimuyak ng iba't ibang bulaklak. May mga bulaklak ng peony na nabuo sa pamamagitan ng enerhiya ng langit at lupa sa kalangitan, at mga bulaklak na namumulaklak sa lupa. Ang hangin ay napuno ng halimuyak ng mga bulaklak, na isang kamangha-mangha. Natuklasan ni Yang Yiyo sa kanyang espiritual na kahulugan na ito ay ang anomalya ng Peony Valley, at alam niya na sa wakas ay magbabago na ang Peony Queen. Sa sandaling ito, napakasaya niya. Ang Yunmen ceremony ay nalalapit na, at may ilang maliliit na pag-urong, ngunit sa pangkalahatan, ang magagandang bagay ay nagpatuloy. Ipinakita ng Great Green Turtle ang lihim ng kaliwanagan na iniwan ng patay na matanda, nabawi ng may halong buhok na ibon ang Demon Peel, at ngayon ay muling magbabago ang Peony Queen, ang magagandang bagay ay nagpatuloy sa isa't isa. Ito ay nagpapakita na ang Yunmen founding ceremony ay mapalad. Bilang master ng Yunmen, paanong hindi siya magiging masaya? Napansin ng lahat sa buong Yunmen Gate ang tanawin ng libu-libong bulaklak na sabay na namumulaklak, at natuklasan ang kakaibang fenomeno ng langit at lupa. Nagkaroon ng malaking eksena ng peony sa direksyon ng Peony Valley. Nagtataka, pumunta sila sa Peony Valley. Lumitaw si Yang Yiyo sa Peony Valley sa isang iglap. Kilalanin ang master. Sa sandaling ito, 5 o 6 na raang engkanto ng bulaklak ang nakapalibot sa puno ng peony, at lahat sila ay tumingin dito ng may malaking pagtataka. Nang makita ang puno ng peony na nagniningning, alam nila na sa wakas ay magbabago na ang reyna. Tumango si Yang Yiyo ngunit gumawa ng tahimik na kilos. Ang Peony Queen ay nagbabago, na isa ring kritikal na sandali at hindi maaabala. Pagkatapos ay tumabi din si Yang Yiyo at naghintay. Nang iligtas ko si Peony at ang mga engkanto ng bulaklak na ito, alam ko na si Peony ay isang transformed flower demon sa antas ng Great Immortal Emperor, ngunit upang maprotektahan ang mga flower fairies na ito, nawala ang kanyang cultivation sa isang labanan, at ngayon ito ay katumbas ng muling pagtatayo nito. Mahirap din mag-transform ulit. Matagal bago sila maibalik sa Yunmen at tumira, ngunit hindi nagbago si Peony. Kakaiba ngayon, pumasok na ito sa yugto ng pagbabagong anyo ng walang anumang palatandaan. Hindi sinasadyang napasulyap si Yang Yiyan sa langit, ngunit natigilan siya. Naintindihan niya agad ang nangyayari. Naisip niya ang may halong buhok na ibon. Ang pagpayag sa ibong may halong buhok na mag-transform sa araw ay isang pagkakataon para sa peony. Ang mga bulaklak ay namumulaklak kasama ng araw, na karaniwan. Ang araw na binago ng may halong buhok na ibon ay higit na pambihira, na may purong yang sigla, na malaking tulong sa peony. Katumbas din ito ng isang kaliwanagan. Sa pag-iisip nito, nagpadala si Yang Yiyan ng voice message sa Magic Bird, "Uwak, tulungan mo ang peony." "Anak, hindi mo ako hahayaang magpahinga," nagpadala ng voice message ang Magic Bird para magmura. Ngunit kahit nagmura ito, sa sumunod na sandali ay isang gintong liwanag mula sa araw ang direktang sumikat sa puno ng peony. "Panoorin mo, huwag mo nang palain ang mga bagay." Idinagdag ni Yang Yiyan na natatakot siya na hindi makontrol ng may halong buhok na ibon ang lakas, at isang purong yang gininto ang liwanag ang bababa at masusunog ang peony hanggang mamatay, na magiging labis na kasiyahan. "Manahimik ka, mahina ka. Kilala ako bilang numero 1 Magic Bird sa 3 Realms. Sa tingin mo ba isa akong baguhan na walang alam?" Sinumpa ng Magic Bird si Yang Yiyo nang walang pag-aalinlangan. Galit na galit si Yang Yiyo. Ngunit hindi niya mapabulaanan. Boom! Sa sandaling ito, ang pink na peony ay sumabog sa isang dagandong. Sumikat ang sobrang nakakasilaw na halo. Hindi sinasadyang ipinikit ni Yang Yiyo at nang daan-daang mga engkanto ng bulaklak sa paligid niya ang kanilang mga mata. Nang muli nilang imulat ang kanilang mga mata, ito ay Gudong. Hindi napigil ang malunok ni Yang ang kanyang laway. Yung nosebleed niya. Kaagad. Dahil nakakita siya ng walang kapantay na erotikong larawan. Ito ay ang peony pagkatapos ng pagbabagong anyo, hubad sa malabong halo,
ngunit ang mga mata niyang ay ang mga mata ng langit at lupa at nakita niya ang lahat ng malinaw. Ito ay talagang hindi niya inaasahan na magiging ganito ang Peony Lady pagkatapos nitong mag-transform. Sa kabutihang palad, sa susunod na segundo, isang flash ng liwanag ang lumitaw at ang mga talulot sa paligid niya ay lumutang. Isang pink na damit ang lumitaw sa Peony Lady. Salamat sa iyong tulong, kapwa Daoist. Isang malambot at banayad na boses ang narinig, ngunit ang Peony Lady ay sumaludo pa rin sa araw sa kalangitan. Kung gusto mong pasalamatan ang isang tao, pasalamatan ang mahinang Yang Yian. Hindi inaasahan ni Yang Yian na ang Zamao Bird ay hindi kumuha ng kredito para sa hindi pa nagagawang bagay, ngunit hayaan siyang tanggapin ang pabor. Sa sandaling ito, lumingon ang Peony Lady at tumingin kay Yang Yian, ngunit nang lumakad siya, ang kanyang mukha ay namumula sa kahihiyan, at dahan-dahan siyang sumaludo at nagsabi, "Salamat, Sect Master." Sa mga oras na ito, ang init talaga ng mukha ni Yang. Paanong hindi niya makita kung bakit namula ang Peony Lady? Halatang nakatingin lang siya sa isang taong hindi niya dapat makita. Ngunit siya ay umubo, napahiya at huminto, sinabing, "Ikaw ay miyembro din ng Cloud Gate, at dapat mong gawin ito, ngunit salamat kay Zamao. Oh, ito ay ang Diyos at Demonyong Ibon, ito ay isa sa mga tagapag-alaga ng aking Cloud Gate Guardian Hall, at tungkulin ko ring tulungan kang magbago." Muli siyang nagpasalamat sa Peony Lady. Siya ay mukhang mga 30 taong gulang, ngunit sa mga mata ni Yang, siya ay isang tipikal na reyna. Puno ng alindog ang ngiti at pagsimangot nito na talagang nagpabilis ng tibok ng puso niya, at may kakaiba siyang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Ito ay talagang masyadong kaakit-akit. Ito ang likas na alindog ng Lady Peony, na isang mahusay na tukso para sa sinumang lalaki. Si Yang ay nakatayo sa kanyang harapan at sinusubukan na niyang kontrolin ang kanyang konsentrasyon, ngunit ang kanyang puso ay tumibok ng malakas. Nilunok niya ang kanyang laway at sinabing, "Congratulations. Congratulations to Lady Peony for successfully transforming again. Your cultivation has made further progress. It is a cause for celebration." Gayunpaman, walang kandidato para sa Grand Master Hall ng Cloud Gate. Kung gusto mo, maaari kang magsilbi bilang Master ng Grand Master Hall. Sa isip ni Yang, ang Grand Master Hall ng Cloud Gate ay medyo tahimik na bulwagan sa pagitan ng 9 na bulwagan. Ang kailangan niyang gawin sa hinaharap ay ayusin ang buhay at espiritual na pagpapanatili ng mga ninuno sa lahat ng henerasyon. Angkop ito para kay Lady Peony, na isang bulaklak na demonyo, at maiiwasan din ito ang anumang masamang gulo sa ibang mga bulwagan. Ang bawat bulwagan ay nangangailangan ng mga tao, at ang Grand Master Hall ay bakante. Wala siyang iniisip na kahit sino, at ngayon ay iniisip niya na ang Lady Peony ay angkop. Bukod dito, siya ay muling nagtayo ng isang beses, at ang kanyang paglilinang ay aktwal na umabot sa antas ng Great Perfection of the Immortal Venerable. Ang lahi ng mga espiritu ng halaman ay isa ring natatanging grupo ng mga practitioner. Ang lahi na ito ay medyo mabait at ito ang pinakapayapa at natural. Ang kanilang mga tagumpay sa hinaharap ay walang limitasyon din. Ang pagpapalam kay Lady Peony na kumuha ng daan-daang mga engkanto ng bulaklak upang pamahalaan ng Grand Master Hall ay maaari ding mabawasan ang ilang mga kaguluhan, dahil maraming mga disipulo sa Cloud Gate, at ang mga engkanto ng bulaklak na ito ay mahina at maaaring mabuli. Ang Grand Master Hall ay hindi isang mahalagang bulwagan para sa anumang pagsasanay. Pero, isa itong bulwagan na sumasagisag sa espiritu, at ang katayuan nito ay dapat ang unang bulwagan ng pangunahing bulwagan ng Cloud Gate. Dahil mataas ang kanilang status, natural na walang nang ahas na mangbuli sa kanila, na bagay. Sinusunod ko lang ang utos ng Sect Master. Salamat sa iyong pangangalaga. Sa hinaharap, mangyaring huwag mo akong tawaging Reyna. Nakakahiya talaga para sa akin. Tawagin mo na lang akong Peony. Ang magagandang mata ng Peony Queen ay kumislap sa liwanag. Naunawaan niya na hiniling ni Yang Yiu sa kanya na pangasiwaan ang Yunmen Patriarch Hall upang protektahan siya at ang kanyang mga kapatid na babae. Naantig siya ng husto. Ibinaling niya ang kanyang mga mata at sumulyap kay Yang Yiu. Pagkatapos ay naging matatag ang kanyang mga mata, na parabang nakagawa siya ng ilang mahalagang desisyon. Hindi siya tinitigan ni Yang Yiu. Sinabi niya, sa kasong ito, maaari mong dalhin ang lahat sa Patriarch Hall. Ang seremonya ng pagtatatag ng Yunmen ay gaganapin sa loob ng 3 araw. Sa oras na iyon, sasambahin natin ang Patriarch, at dapat na handa ang Patriarch Hall. Kung kailangan mo ng anuman, mangyaring pumunta sa akin. Oo, naiintindihan ko. Yumuko si Peony Queen at tinanggap ang utos. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang grupo ng mga engkanto ng bulaklak upang umalis sa Peony Valley at pumunta sa Patriarch Hall. Pagkaalis ni Peony at ng iba pa, nakahinga ng maluwag si Yang at nakaramdam ng pawis sa kanyang noo. Sa oras na ito, ang tinig ng ibon na may halong buhok ay tumunog, "Hehe, mahinang manok, umiibig ka. Umalis ka, maging araw ka, huwag kang manggugulo, bantayan mong mabuti ang loob at labas ng Yunmen, kung mayroon man, maaari kang kumilos muna at magsumbong mamaya." Sinumpa ni Yang Yiu ang ibon, at pagkatapos ay umalis siya sa Peony Valley. Makalipas ang 3 araw ay ang araw ng seremonya.
Ang kanyang pangunahing bulwagan sa Yunmen ay sinunog ng abo ng may halong buhok na ibon. Kailangan pa niyang humanap ng paraan para muling maitayo ito. Kahit na kailangan niyang gumamit ng mahika para mag-condense, kailangan muna niyang magtayo ng bulwagan para harapin ang bulwagan, kung hindi ay magiging biro. Kailangan niyang pumunta sa lupang bin. Mabilis na lumipas ang oras, at 3 araw ang lumipas sa isang kisap mata. Ngayon ay ang seremonya ng pagtatatag ng Yunmen. Kabanata 2379, Immortal Yanhei ng Bulao Mountain. Lahat ng tao ay may pagkabalisa sa kanilang mga puso, depende lang ito sa kanilang kinakaharap. Kahit na ang mga immortal ay walang pagbubukod. O, kapag nahaharap sa isang bagay na hindi pa nila nararanasan, sila ay makakaramdam ng pagkabalisa. Kunin ang Yang Yian ngayon bilang halimbawa. Siya ay nababalisa tungkol sa Yunmen Grand Ceremony. Dahil ito ang unang pagkakataon na nakaranas siya ng ganitong engranding seremonya. Simula nang mag-practice siya. Sa orihinal, maraming tao mula sa maliliit at katamtamang laki ng mga sekta ang dumating sa nakalipas na ilang buwan. Sa mga salita ng pangalawang nakatatandang kapatid na si Xing Chenzi, mayroong higit sa inaasahan. Hindi siya nag-imbita ng ilang maliliit at katamtamang laki ng mga sekta, ngunit dumating sila. Sa huling 3 araw, ang ilang malalaking sekta ay nagsimulang lumitaw ng sunod-sunod. Madaling araw, si Yang Yian ay personal na tinanggap ng pangalawang nakatatandang kapatid na lalaki at ang pinakamatandang nakatatandang kapatid na lalaki. Isang dahilan ay para maging pamilyar sila. Bilang pinuno ng Yunmen, kailangan niyang makilala ang mga master na ito ng isang sekta, at kailangan din siyang makita ng iba, kung hindi ay gagawin nilang tanga ang kanilang sarili. Yung na dumating ngayon ay pawang mga panginoon ng isang sekta, alinman sa mga elder ng isang pamilya na may mahabang kasaysayan ng pinagmulan at pinagmulan, o mga panginoon ng isang domain, kaya kailangan silang personal na matanggap. Siyempre, ang finale pa rin ay ang mga tao mula sa 5 pangunahing puwersa sa mundo ng mga engkanto. Maliban sa 3 pangunahing puwersa ng Chanzhen, ang Meteorite Palace at Yaoqi, ang 5 puwersang inimbitahan ngayon ay ang lahat ng nangungunang puwersa sa mundo ng engkanto. Ang 5 super forces ay ang Bulao Mountain, Xiaoyao Palace, Tiandi Gate, Feixian Palace at Buiko. Ito ang mga puwersa na personal na inimbitahan ni Xing Chenzi. Hanggat dumating ang mga tao mula sa 5 pangunahing puwersang ito, ang Yunmen ceremony na ito ay maituturing na tagumpay. Dahil sa likod ng mga sobrang puwersang ito sa mundo ng mga engkanto ay hindi mabilang na maliliit at katamtamang laki ng mga puwersa, mayroon ding ilang mga walang kamatayang tarangkahan na hindi naimbitahan, ngunit dumating upang bumati sa kanilang sarili. Sa ngayon, 10,000 puwersa ng lahat ng laki ang dumating. Medyo matigas ang ekspresyon ni Yang Yio. Habang nakangiti, tinanong niya ang kanyang pangalawang nakatatandang kapatid na lalaki, ikalawang nakatatandang kapatid, sa palagay mo ba ay darating ang mga tao mula sa 5 pangunahing puwersa? Kung ang kanilang mga ulo ay hindi natigil sa pinto, sila ay darating. Ngumiti din ng pilit si Xing Chenzi at Bang Ulong. So confident. Ngumiti si Yang Yio. Guro, ang titulo ng Changxi Supreme ay hindi lamang para ipakita sa mundo ng mga engkanto, ito ay kumakatawan sa isang panahon. Kahit na pumunta si Master sa Heavenly Ascension Road, ang mga lumang puwersa sa mundo ng engkanto ay hindi nang ahas gumawa ng gulo. Ang pangalan ng isang tao ay parang anino ng isang puno, na tumutukoy sa isang malakas na tao tulad ni Master. Ang pangunahing punto ay ang paglalakbay patungo sa Heavenly Ascension Road libu-libong taon na ang nakalilipas, ang mga tanikala ng Heavenly daw ay naputol, na siyang kredito ng guro. Dapat tandaan ng lahat ng nilalang sa mundo ng diwata ang pabor na ito. Hindi ito alam ng mga tao, ngunit alam ito ng malalaking puwersa, kaya darating sila, kumpiyansang sabi ni Xing Chenzi. Pagkatapos makinig, tumanggo si Yang Yio upang ipakita ang kanyang pagsang-ayon, ngunit pinag-isipan ito at sinabing, ikalawang kapatid, nagkagulo ka ba ngayon? Junior brother, masasabi mo ba ang isang bagay na mapalad? Ikaw ang master ng isang sekta ngayon, at ang Yunmen ceremony ay gaganapin sa loob ng ilang araw, bakit hindi ka magsabi ng magandang bagay? Inilibot ni Xing Chenzi ang kanyang mga mata. Mali ang nasabi ko, awkward na ngumiti si Yang Yio, ngunit sa katunayan, ito ay isang pagpapakita ng kanyang pagkabalisa. Inilibot ni Xing Chenzi ang kanyang mga mata sa kanya, ngunit pagkatapos ay sinabi, ang sinumang may normal na utak ay magbibigay ng mukha sa mga dadalo sa Yunmen ceremony ngayon. Ito ay isang top-notch na kaganapan. Kung may manggulo ngayon, sila ang magiging mortal na kaaway ng Yunmen sa hinaharap. Ngunit muli, ang mga kaaway ay hindi magkakaroon ng anumang pag-aalinlangan, tulad ng Meteorite Palace at ang 3 pangunahing puwersa ng Chanzhen. Ang mga bastard na ito ay din ang nangungunang puwersa sa mundo ng mga engkanto. Wala silang pag-aalinlangan sa kanilang estilo ng paggawa ng mga bagay. Talagang mahirap sabihin kung magkakaroon ng anumang gulo ngayon. Kung talagang maglakas loob silang lumapit at gumawa ng gulo ngayon at mawala ng mukha para kay Yunmen, papatayin natin sila. Ngunit sa palagay ko ay labis kang nag-aalala. Maging ito ay ang Meteorite Palace o ang 3 pangunahing puwersa ng Chanzhen, hindi sila nakakuha ng anumang magandang resulta sa dalawang paghaharap. Hindi namin sila tinatrato bilang mga ulam, at yayain pa. Logically, hindi sila darating.
Inaliw siya ni Xing Chenzi. Andito na sila. Sa oras na ito, si Yun Changsheng, na nakapikit para magpahinga, ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata at nagsalita, nakatingin sa langit. Sa sandaling ito, ang tatlong magkakapatid ay nasa tarangkahan ng bundok, naghihintay sa limang pangunahing puwersa. Nagsalita si Yun Changsheng sa oras na ito, kaya dapat ay ang mga tao mula sa limang pangunahing puwersa ang lumitaw. Tumangala sina Yang Yiyu at Xing Chenzi. Nagbago na talaga ang langit. Malaki ang pagbabago sa espasyo, at isang nakasisilaw na liwanag ang bumangon. Shoo! Ay ang sigaw ng isang crane. Pagkatapos ay lumitaw ang isang malaking crane, na naglalabas ng malakas na aura. Nakita ni Yang Yiyu ang isang maputi ang buhok na matandang nakasuot ng Daoist robe na nakasakay sa likod ng crane, at sa likod niya ay nakatayo ang isang pares ng mga ginintoang lalaki at jade. Sinabi ni Yun Changsheng sa oras na ito, Junior brother, iyon ay Yanhei Immortal Venerable mula sa Bulao Mountain. Siya ay mula sa parehong panahon ng asawa ng aking Panginoon at ang iba pa. Siya ay nagsasanay ng daw ng alchemy at naabot na ang tugatog ng alchemy. Sinasabi na maaari niyang pinuhin ang mga elixir ng anumang mga katangian. Ang kanyang signature elixir ay ang immortal na elixir, mula sa Zimetian sa mundo ng Pitian Tal. Ang unang pagliko sa ikasyam na pagliko ay ang pinakamataas na antas. Ang isang unang pagliko ng Zuan Chenpil ay maaaring bumuhay ng patay sa mas mataas na antas. Mas maganda ang epekto ng ikasyam na antas, na nagpapahintulot sa mortal na katawan na maipanganak muli at umakyat sa tuktok ng Hanyuan. Si Yanhei Immortal Venerable ay nahuhumaling sa Dao Elixir. Minsan ay gumawa siya ng isang malaking pagnanais na pinuhin ang elixir ng banal na paraan bago ang kaliwanagan, kung hindi ay hindi niya makakamit ang kaliwanagan. Siyempre, ang kaliwanagang ito ay tumutukoy sa larangan ng kaliwanagan. Nagpatuloy si Yang Yiyu, so, hindi pa nakakamit ni Yanhei Immortal Venerable ang enlightenment. Oo, kung siya ay naliwanagan, ito na ang panahon kung kailan niya mapapadalisay ang elixir ng banal na paraan. Ngunit hindi mo siya maaaring ituring bilang isang ordinaryong matandang immortal. Mayroon siyang walang katapusang elixir ng banal na paraan at ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay hindi masama. Hindi sa banggitin ng anupaman, ang kanyang fairy crane ay naliwanagan na ang ikatlong antas, at ang pares ng unang antas ay magkakaroon din ng mga advanced na lalaki. Ang gayong tao ay ang Panginoon ng Bulao Mountain at ang nakababatang kapatid ng Bulao Immortal. Sa katayuan at pagkakakilanlan, siya ay pangalawa lamang sa Bulao Immortal sa Bulao Mountain. Ngayon, ang lahat ng mga titulo ng Bulao Immortal ay sumunod sa kanilang Panginoon sa makalangit na daan. Hindi kalabisan na sabihin na ang kasalukuyang Bulao Mountain Yanhei ay maaaring maging padre de pamilya. Gayunpaman, ang kanyang hinahangad ay ang elixir ng banal na paraan at hindi siya interesado sa ibang mga bagay. Hindi ko alam kung pumili ng bagong kahalili ang Bulao Mountain. Heis! Nakinig si Yang Yian sa nakatatandang kapatid na nagpapaliwanag sa pinagmulan ng Yanhei Immortal Venerable, ngunit hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Damn it, isang bundok ng mga immortal na crane ang aktwal na umabot sa ikatlong antas ng kaliwanagan, at ang dalawang batang lalaki sa tabi niya ay parehong umabot sa unang antas ng kaliwanagan. Ito ay kahanga-hanga. Oo, pinadala talaga ng Bulao Mountain ang Yanhei Immortal Venerable. Mukhang binibigyang importansya nila ang ating Yunmen. Akala ko magpapadala ang Bulao Mountain ng isang elder para manood ng seremonya, ngunit hindi ko inaasahan na personal na darating si Yanhei Immortal Venerable, na pabuntong hininga si Xing Chenzi. Hindi nakakagulat na isipin ito. Maraming taon na ang nakalilipas, kailangan ni Yanhei Immortal Venerable ang 5 elemento ng bigas ng asawa ni Chanji Master para makagawa ng mga elixir. Binigyan siya ng asawa ni Master ng isang ina na binhi. Ito ay isang pabor. Siya at ang asawa ni Chanji Master ay matandang magkaibigan. Paliwanag ni Yun Changsheng. Ngayon naiintindihan na ni Yang Yian at Xing Chenzi. Habang nag-uusap ang tatlong magkakapatid, lumipad si Yanhei sakay ng crane. Sinenyasan ni Yun Changsheng si Yang Yian na lumapit. Ngayon, ang junior brother ay ang master ng Yunmen at ang bida. Sinundan siya ni Xing Chenzi para batiin siya. Binabati ni Junior Yang Yian si Senior Yanhei. Dahil alam ni Yang Yian na si Yanhei at ang asawa ni Chanji ay matandang magkaibigan, naging mas malapit siya at unang ginawa ang etiquette ng junior. Well, huwag kang magalang. Bago pumunta ang asawa ni Chanji sa Heavenly Road, sinabi niya sa akin ang tungkol sa iyo. Ikaw ay talagang isang talentadong binata, hindi masama. Nagsalita si Yanhei at mabait na pinuri si Yang Yian, sinenyasan si Yang Yian na tumayo, at mahinahong tinanggap ang etiquette, tinatrato siya bilang isang junior. Dahil ito sa pagkakaibigan, kung hindi ay hindi siya magiging mabait. Pagkatapos ay lumapit din sina Yun Changsheng at Xing Chenzi upang magbigay galang. Sa harap ni Yanhei, junior silang tatlo. Natapos ang pribadong relasyon. Ikinumpas ni Yanhei ang kanyang mga kamao at seryosong sinabi, bundok Bulao ang Yanhei ay kumakatawan sa Bulao Mountain na pumunta sa Yunmen upang panuurin ang seremonya. Ang kapwa Daoist na siyang ay magalang. Yunmen Sect Master Yang Yian, magalang na tinatanggap ang fellow Daoist Yanhei ng Bulao Mountain, sa pagkakataong ito, ang dalawang panig ay pantay.
Pagkatapos ng pribadong pagtuturo, binigay ni Yang Yian ang kanyang paggalang bilang sect master ng Yunmen, na itinuturing na formal na pagtatatag ng diplomatikong relasyon. Isang solemn ngunit hindi ordinaryong seremonya ang natapos. Pagkatapos, inimbitahan ni Yang Yian si Yunhee na sumali sa Yunmen. Ngunit ngumiti si Yunhee at sinabing, huwag kang maging abala sa ngayon. Ako, isang matandang lalaki, ay matagal nang hindi lumalabas. Hintayin natin ang mga matandang kaibigan na iyon. Pagkatapos sabihin ito, hindi pa nagre-react si Yang Yian, ngunit masaya ang mukha ni Yun Changsheng at nagmamadali siyang nagpasalamat, salamat, Senior Yunhee. Pagkatapos sabihin ito, ipinaliwanag niya kay Yang Yian, narito si junior brother, Senior Yunhee, para suportahan ka. Kung hindi ka papasok at maghintay muli, ito ay dahil natatakot kang may magpapahirap sa iyo. Tanging ang mga elder na may napakagandang relasyon ang gagawa nito. Salamat kaagad, Senior. Si Yang Yian ay natural na walang karanasan sa mga ganitong bagay. Matapos pakinggan ang sinabi ng panganay na kapatid, nagkaroon siya ng malaking pagmamahal kay Yunhee, at alam din niya na ito ang pagmamalasakit ng mga matatanda sa nakababatang henerasyon. Siya. Nagmamadaling nagpasalamat sa kanya, salamat, Senior Yunhee. Haha, ito ay isang maliit na bagay. Ako ay isang matandang kaibigan ng iyong Panginoon at ng kanyang asawa. Ngayon, ang iyong Yunmen ay itinatag, kaya ako ay gaganap bilang iyong nakatatanda para sa isang beses, Yunhee said na may nakabubusog ng ngiti. Sa katunayan, kasama ang isang matandang immortal tulad ni Yunhee, at ang kanyang immortal na Crane Boy na nakatayo sa kanyang tabi upang suportahan siya, ang mga ordinaryong tao ay talagang hindi nangangahas na magpanggap na isang malaking shot sa harap ng Yunmen. Pagkatapos magsalita ni Yunhee, huminto siya saglit, at pagkatapos ay nagsabi, muntik kong nakalimutan, ang matanda ay walang ibang Reg Along maibibigay. Narito ang isang bote ng 9 Revolutions Suanchin Peel, para lang batiin ka. Little junior brother, pasalamatan si Senior Yunhee, bago pa makapagsalita si Yang Yio, hindi kalmado si Xing Chenze. Yunhee ay immortal na tableta, at ang ginawa niya ay nasa 9 revolutions level, at ito ay isang bote lang. Kabanata 2380 nandito na ang manggugulo. Medyo malaki ang reaksyon ng pangalawang kapatid. Na nagpahiya kay Yang Yio, ngunit nang tumingin siya sa panganay na kapatid, kumikinang ang kanyang mga mata. Oo, parehong natukso ang magkapatid sa elixir ni Yunhee. Little brother, dalhin mo ito dali. Yunhee Immortal Venerables 9 Revolutions Level Zuanchin Peel, isa ay sapat na para mag-upgrade ka ng isang maliit na kaharian, direktang ipinadala ni Yun Changsheng ang mensahe. Nang marinig ang mensahe ng panganay na kapatid, hindi nakalmado si Yang Yio. Nakapag-cultivate siya sa primary level ng Immortal Venerable, kaya natural na alam niya kung gaano kahirap mag-upgrade sa level na ito. Sa kanyang pag-unawa, kung ang antas na ito ng Immortal Venerable ay gustong mag-upgrade ng isang maliit na kaharian, ang mga elixir ay hindi gaganap ng anumang papel. Bilang karagdagan sa pagpapabuti ng mana, ang mas madalas na kailangan ay pangunawa. Ngunit ang 9 Revolutions level Zuanchin Peel ng panganay na kapatid ay maaaring mag-upgrade ng isang maliit na kaharian. Ipinakita din ito na iba talaga ang elixir ni Yunhee. Nagpasalamat si Yang Yio sa kanya at mabilis itong tinanggap, handang bumalik at pag-aralan ito. Naghahanda na rin siyang buksan ang hurno para pinuhin ang elixir. Bukod sa iba pang mga bagay, kinakailangan na maghanda ng ilang elixir para sa mga disipulong Yunmen na umakyat mula sa mababang kaharian. Sa kanyang opinyon, hindi ito dapat maging napakahiwaga. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang tableta lamang, at ito ay isang pantulong lamang. Dahil nag-aral siya ng Kijin Dan Dao, kahit na maabot niya ang sukdulan sa pagsusubo ng mga table tasks, ito ay limitado sa ito. Maaari itong mapabuti ang kalidad ng mga table tasks sa maximum, ngunit huminto din ito sa mana, na hindi gaanong tulong sa larangan ng paglilinang. Ngunit walang ganap, ang iniisip niya ay sariling ideya lamang. Ang Dandao ay isang mahusay na paraan, marahil mayroon talagang iba pang mga pagbabago, at maaari niyang tanungin si Yunhee Xianzhen tungkol dito. Sa pag-iisip nito sa kanyang puso, hindi niya maiwasang magtanong. Ngunit sa oras na ito, isang mahabang dagandong ang muling umalangaw sa kalangitan at hamarang sa kanya. Tumingin sa taas. Umuungol. Isa itong malaking itim na panther na may mga pakpak. Si Wenzin, ang Deputy Palace Master ng Xiaoyao Palace. Si Xing Chenzi ang nagsalita kay Yang Yio. Hindi kilala ni Yang Yio ang mga tao, kaya bilang isang senior brother, natural na kailangan niyang ipakilala siya. Bagaman ang Xiaoyao Palace ay hindi ang pinakamalakas sa mga disipulo at disipulo ng mga Super Four sa mundo ng engkanto, ito ang isa na hindi dapat magalit ng labis. Sabi ni Xing Chenzi sa mahinang boses. Medyo nagulat si Yang Yio at nagtanong, bakit ganoon? Namula si Xing Chenzi sa isang pambihirang sandali at sinabing, dahil ang Xiaoyao Palace ay nagsasagawa ng kakaibang dual cultivation method, at ang lahat ng mga disipulo ay babae. Ang kakaiba ay ang paraan ng pagsasanay ng Xiaoyao Palace ay hindi lamang nakakatulong para sa sariling pagsasanay, kundi pati na rin para sa Daoist partner ng isang tao. Sa makatuwid, ang mga babaeng disipulo ng Xiaoyao Palace ay palaging in demand.
Marami sa mga pangunahing sekta at puwersa sa mundo ng engkanto ang ipinagmamalaki na makabuo ng Daoist partner sa mga alagad ng Xiaoyao Palace. Ang ganitong paglilinang ay magiging 2 beses na mas epektibo. Ang susi ay mayroong magagandang babae sa Xiaoyao Palace, ahem. Ang isa pang mahalagang dahilan ay ang mga disipulo ng Xiaoyao Palace ay maaaring magpakasal, ngunit ang mga nagpakasal ay ang lahat ng pinakamahusay sa mga pangunahing super sekta ng walang pagbubukod. Sa ganitong paraan, mayroong isang kasal, na bumubuo ng isang natural na hadlang sa kaligtasan. Hindi pa banggitin ng iba pang mga sekta, ang nangungunang 10 puwersa sa mundo ng mga engkanto na may titulong Immortal Lord lahat ay may mga disipulo ng Xiaoyao Palace na ikinasal. Bilang karagdagan, ang Xiaoyao Palace ay nagre-recruit din ng mga independenteng magsasaka upang pumunta sa palasyo. Ang mga independenteng magsasaka na matagumpay na maaaring maging manugang ng Xiaoyao Palace ay lahat ay malaya sa mga relasyon at pinagmulan, kaya sila ay tapat sa Xiaoyao Palace. Itinatag ng dalawang galaw na ito ang hindi matitinag na posisyon ng Xiaoyao Palace sa mundo ng engkanto. Kapag desperadong nakikipaglaban, ang mga independenteng magsasaka na iyon ay sumusugod. Kapag nakatagpo ng makapangyarihang mga kaaway at puwersa, sa isang utos, ang mga may asawang disipulong iyon ay nagdadala ng mga panlabas na Daoist na kasosyo na darating, na bumubuo ng isang malaking network ng mga relasyon. Sa makatuwid, ang Xiaoyao Palace ay karaniwang hindi ng ahas na madaling pukawin ng sinumang pamilya sa mundo ng engkanto. Kapag lumalabas para sa pagsasanay, sila ay sinasamahan ng mga pares ng Daoist na kasosyo para sa proteksyon, na talagang hindi dapat maliitin. Ang dumating sa harapan niya ay si Wenzin, ang tamang Deputy Palace Master ng Xiaoyao Palace. Oo nga pala, ang Daoist partner ng babaeng ito ay isang elder ng Meteorite Palace. Hindi ko alam kung magkakaroon ng gulo sa pagkakataong ito. Inimbitahan ko ang kaliwang Deputy Palace Master ng Xiaoyao Palace, ngunit ngayon ay ang kanang Deputy Princess na si Wenzin ang dumating. Sana hindi siya manggugulo ngayon, natulala ang mga mata ni Xing Chenzi sa pagtatapos ng kanyang mga salita. Hindi talaga, kuya, ang Xiaoyao Palace ba ay may relasyon sa kasal ni Lian Zhao Xianmeng? Tanong ni Yang Yiu pagkatapos mag-isip tungkol dito. Hindi yun ang kaso, sabi ni Xing Chenzi. Ano ang antas ng kanyang paglilinang? Tanong ulit ni Yang Yiu. Sa oras na ito, si Yun Changsheng ang pumalit at sinabing, si Wenzin ay may pangalawang antas na kaliwanagan, at ang kanyang lumilipad na itim na panther ay may unang antas na kaliwanagan. Ang 4 na disipulo sa likod niya ay pawang unang antas ng kaliwanagan. Narinig ko na ang Xiaoyao Palace ay muling pumipili ng mga master ng palasyo, at ang kaliwat kanang deputy masters ng palasyo ay hindi mamumuno. Ang Xiaoyao Palace ay may isang babaeng disipulo na nag-cultivate sa loob ng 9,000 taon at pumasok sa kaliwanagan 300 taon na ang nakalilipas. Siya ay talagang pambihira. Kung mayroon kang pagkakataon, ang sandaling ito ay dapat na makipagkaibigan sa kanya, immortal na yon. Ang mga salita ni Yanhei Immortal Venerable ay nagulat kay Yang Yiu at sa iba pa niyang mga kapatid. Siya ay pumasok sa estado ng kaliwanagan matapos magsanay ng wala pang 10,000 taon. Ang ganitong uri ng cultivation talent ay matatawag ng henyo. Ang cultivation talent ni Yang Yiu ay halos 9,000 taon, at isa na siyang henyo sa mata ng kanyang dalawang kapatid sa mundo ng mga engkanto, ngunit ang Xiaoyao Palace ay talagang nagpakita ng isang babae na mas kaakit-akit kaysa kay Yang Yiu. Yang Yiu ay labis na nagulat nang marinig ito. Sa ganitong paraan, siya ay nagsanay sa parehong oras tulad ng sa kanya, ngunit siya ay pumasok sa estado ng kaliwanagan, at siya ay nasa maagang yugto pa rin ng Immortal Venerable. Lahat. Ang naiwan niya sa kanyang puso ay isang mapait na ngiti, ngunit sinabi rin niya ng palihim, kailangan kong magtrabaho ng higit pa. Ang mundo ng engkanto ay talagang pumasok sa isang mahusay na panahon. Habang nag-uusap ang ilang tao, itinaboy ni Wenzin ang itim na panther sa lupa, at si Yang Yiu, bilang master ng Yunmen, ay humakbang pasulong upang batiin siya. Kumusta, kapwa Daoist ng Xiaoyao Palace? Kasamang Daoist Yang, magalang ka. Si Dr. Wenzin, nakadamit na pambabae, ay gumanti ng pagbati, hindi malapit o malapit, at walang mali doon. Ito ay ganap na opisyal. Sa sandaling ito, muling tumunog ang pagbabago-bago ng kapangyarihan ng mahika sa itaas ng kalangitan. Napatingin ang grupo. Sunod-sunod na lumitaw ang mga figure. Narito ang Supreme Elder ng Heaven and Earth Sect. Humahantong sa 2 antas. Ang tagapagtanggol ng Dharma ng palasyo ng Feisian. Ang pangalawang antas ng kaliwanagan. Ang dalawang pangunahing puwersa ay dumating sa parehong oras sa mapalad na mga ulap, nagdadala sa kanila ng mga disipulo, sa kabuuan ay 8 o 9 na tao. Whoosh whoosh. Bago lumapag ang dalawang pangunahing puwersa, umihip ang malamig na hangin. Isang madilim na ulap ang namuo at lumitaw. Dumating na ang mga tao mula sa Ghost Cave, sabi ni Yun Changsheng. Ipinaliwanag ni Xing Chenzi kay Yang Yiu, Junior Brother, ang mga tao sa Ghost Cave ay nagsasanay ng sobrang yin techniques, nang walang anumang purong enerhiya ng yang. Ang kanilang sekta ay itinayo din sa isang lugar na sobrang yin. Lahat sila ay malamig at madilim, at ang kanilang mga aksyon ay mali-mali. Bihira silang lumahok sa mga pagtatalo sa mundo ng mga engkanto, ngunit walang sinumang madaling mag-udyok sa kanila.
Naantig ang puso ni Yang Yiyo at sinabing, ngunit sila ay mga ghost cultivator. I guess so, but there are some differences. Buhay pa rin silang mga tao pero nagsasanay ng sobrang yin techniques. Gayunpaman, balibalita na ang mga tao sa Ghost Cave ay tinatahak din ang Ghost Path. Napakahiwaga nila. Ang Ghost Cave ay isa ring low-key at misteryosong puwersa sa mundo ng mga engkanto, nakakaunti ang mga disipulo. Alam ng lahat sa daigdig ng engkanto na ang Ghost Cave ay matatagpuan sa pinakaliblib na fairyland sa sukdulan sa hilaga ng mundo ng engkanto, at alam nila kung nasaan ang tarangkahan ng bundok. Gayunpaman, kakaunti ang mga taong nakapasok sa totoong base camp ng Ghost Cave. Noong nakaraan, nagpadala lang ako ng invitation letter sa mountain gate ng Ghost Cave. Sabi ni Xing Chenzi. Gayunpaman, si Wenzin, na nakatayo sa tabi, ay pinaikit ang kanyang mga mata at nagsabi, ang mga elite na disipulo ng Ghost Cave sa lahat ng henerasyon ay hindi laman at dugo, ngunit iniwan ang kanilang laman at tinahak ang landas ng Ghost Path ng kaluluwa. Ang tunay na pangunahing kapangyarihan ng Ghost Cave ay ang mga nagsasagawa ng Ghost Path na walang laman na katawan. Narinig ko na libu-libong taon na ang nakalilipas, ang Supreme Elder ng Ghost Cave ay nakahanap ng kahalili, isang ghost cultivator na umakyat mula sa mababang mundo, at tinanggap siya bilang kanyang huling disipulo, at sinanay siya bilang magiging master ng Ghost Cave. Matapos magtungo ang Ghost Cave Chanzan sa daan patungo sa langit, kinuha ng Supreme Elder Huang Quan Granny ang kapangyarihan. Sa katunayan, maging ang Ghost Cave Chanzan ay isang disipulo ni Lola Huang Quan, at ang tanging disipulo. Mayroon ding mga alingaw-ngaw na ang tunay na powerhouse ng Ghost Cave ay hindi ang Ghost Cave Chanzan, ngunit si Lola Huang Quan, isang hindi maarok na powerhouse na nilikha ni Lola Huang Quan. Ang Ghost Cave. Nang marinig ng iyong Panginoon, si Changxi Supreme, na pinapatawag niya ang malalakas na lalaki mula sa mundo ng mga engkanto para umakyat sa Heavenly Road, inimbitahan niya si Lola Huang Quan, ngunit si Lola Huang Quan ay tumanggi ng walang pag-aalinlangan, kaya ang Ghost Cave Heavenly Master ay lumabas ng bundok at sinundan si Changxi Supreme sa Heavenly Road. Pagkatapos noon, nabalitaan na si Lola Huang Quan ay tumanggap ng isang saradong disipulo, at ang maswerteng batang iyon ay ang susunod na henerasyon ng Ghost Cave Master. Ngayon ay lumitaw ang Ghost Elder ng Ghost Cave, ngunit siya ay isang malakas na tao na nakakaunawa sa tatlong langit. Ang matandang masamang bagay na ito ay puno ng mapanlinlang at ang pinakamahirap na pukawin. Maraming puwersa sa mundo ng mga engkanto ang talagang hindi handang harapin ang mga lumang masasamang bagay na ito sa Ghost Cave. Ikaw, Yunmen, bukas ang isipan, hehe. Sinabi ito ni Wenzin ng Xiaoyao Palace, ni Yin o Yang, na naging dahilan para hindi komportable ang mga tao, ngunit walang mali doon. Napasimangot lang sina Yun Changsheng at Xing Chenzi dahil tinawag ni Wenzin ang master sa kanyang pangalan, ngunit mahirap magsabi ng anuman tungkol sa Yunmen ceremony ngayon. Hindi isinasapuso ni Yang Yian ang direktang address ni Wenzin ng pangalan ng master. Sa sandaling ito, ang kanyang isip ay puno ng mga salitang Ghost Cave Ghost Cultivation. Dahil ang una niyang naisip ay si Kier. Ngunit hindi niya alam kung si Kier ang huling disipulong tinanggap ni Huang Quan Granny ng Ghost Cave. Dahil sinabi ni Wenzin na ang huling disipulong tinanggap ni Huang Quan Granny ay isa na umakyat mula sa mababang mundo. Sa kanyang mga kababaihan, sina Wu Maqyu at Bu Qingmei ay parehong itinuturing na tumahak sa landas ng paglilinang ng multo. Siyempre, mayroon ding Wu Maqyu at Qiao Fu, ngunit ang mga kwalifikasyon ng huli ay hindi kasing husay ng una. Among ang iilang tao, si Kier lamang ang may pinakanamumukod-tanging talento sa paraan ng paglilinang ng multo, at pagkatapos ay si Bu Qingmei. Sa mga taong hindi natagpuan, naroon din si Lu Zuoxi, na walang pisikal na katawan, ngunit tinahak ang landas ng mga nakakalat na immortal. Anyway, nang makinig siya kay Wenzin na nagsasalita, naisip niya si Kier nang walang dahilan. Sa sandaling ito, gusto niyang tanungin ang Ghost Cave Impermanence Elder na agad namang lumapit. Pagkatapos ng madilim na hangin, lumitaw ang isang maltong elder na nakaitim na damit. Namumutla ang kanyang mukha at ang buong katawan ay naglabas ng malamig na aura, na nagpababa ng husto sa temperatura ng buong lugar. Tiniis ni Yang Yian ang problema sa etiketa at nagpatuloy upang batiin sila isa-isa bilang master ng Yunmen. Pagkatapos noon, niyaya niya silang pumasok sa Yunmen. Hindi magandang paraan para tretuhin ang mga bisita na hayaan ang lahat na tumayo sa labas ng Yunmen Mountain Gate. Ang focus ay sa pag-imbite sa 5 pangunahing puwersa na pumasok sa Yunmen. Dumating sa Yunmen Hall. Sa oras na ito, ang Yunmen Hall ay pinalamutian ng magic power. Itinuring itong pansamantalang bulwagan at muling itatayo pagkatapos ng seremonya. Nagdulot ng sensasyon ang pagdating ng isang grupo ng malalakas na lalaki. Binati sila ng mga tao mula sa lahat ng malaki at maliliit na sekta. At bahagya namang tumango ang malalakas na lalaking ito. Si Yang Yian ang pinuno ng sekta ng komposisyon. Ngayon, siya ay nasa parehong antas ng mga malalakas na lalaki na ito. Maging ang panganay at pangalawang kapatid ay sumunod sa kanyang likuran. Magalang na sinabi niya sa malalakas na lalaki ng 5 pangunahing puwersa ang tungkol sa iba't ibang bulwagan ng Yunmen. Nakikita niya na maliban sa Yanhei Immortal Venerable, lahat ng mga tao mula sa 5 pangunahing puwersa sa antas ng kaliwanagan ay dismissive sa una, ngunit hindi nila ito ipinakita.
Ngunit nang pumasok sila sa loob ng Yunmen, ang pagmamataas sa kanilang mga mukha ay bahagyang nawala, at lahat sila ay tumingin sa dalawang direksyon ng sabay-sabay, ngunit napakalabo. Ang isa ay tumingala sa langit. Alam ni Yang Yiyo na nakatingin sila sa araw na nagkatawang tao ng ibon na may halong buhok, ngunit dapat nilang naramdaman ang pambihirang araw sa itaas ng kalangitan. Nang tumingin sila sa bundok kung saan naroon ang matandang puno ng willow, natural nilang naramdaman ang hininga ng matandang puno ng willow. Ngunit lahat sila ay naging mas tapat, at nabigla pa. Lihim na ipinagmamalaki ito ni Yang Yiyan. Huwag mong isipin na ang senior kung kapatid lang ang may enlightenment sa Yunmen. Napakahusay mo sa pangalawa at pangatlong langit, ngunit ang alinman sa matandang puno ng willow at ang may halong buhok na ibon ay maaaring mabigla sa iyo. Siyempre, sa ngayon, sa mga malalakas na lalaki mula sa 5 pangunahing puwersa, si Yang Yiyan ay wala pang nahanap na sinumang talagang masungit kay Yunmen. Pinaupo niya sila sa bulwagan na ginawa mo. Sa sandaling ito, ang bulwagan ay transparent, at ang buong Yunmen Square ay kasing kahanga-hanga ng kabuuan. Ang plaza ay puno ng mga tao mula sa iba't ibang maliliit at malalaking walang kamatayang pintuan. Nang iaanunsyo na ni Yang Yiyan ang pagsisimula ng seremonya, isang malamig na ungol ang umalingaw sa kalangitan ng Yunmen. Napakamayabang ni Yunmen. Dumating kaming 3 partido para bumati, ngunit hindi namin binuksan ang porma sayon. Minamaliit mo ba ang aking 3 pangunahing puwersa ng Chanzen? Ang boses na ito ay parang kulog, ngunit ang mga salita ay puno ng provokasyon, at halatang naghahanap ito ng gulo. Agad na kumunat ang noo ni Yang Yiyo. Natural na bukas ang gate ng bundok, ngunit halatang nagmumula sa langit ang tunog. Ito ay isang hindi makatwirang kahilingan. Dati nang natalo ni Old Willow ang Witch King, ngunit ngayon ay tila nakipagsanib puwersa siya sa 2 pang pamilya para magdulot ng gulo. Sa oras na ito, tumayo si Yan He Xianzhen at tumingin sa langit at bumantong hininga, sinong daos na kaibigan mula sa 3 dakilang puwersa ng Chanzen ang darating. Bakit kailangan mong umakyat sa pader sa halip na dumaan sa pangunahing gate? Si Yan He Xianzhen ay matigas at direktang sinuportahan si Yang Yiyo. End of this chapter. Pahingi naman ng like, share at subscribe mo na rin para updated ka sa susunod na kabanata. Salamat.